Okay, what's up mga kapo. Friday po ngayon, Friday morning at na medyo maliwalas ang panahon na medyo cloudy siya at parang uulan. October 3 po tayo ngayon. At pupunta po tayo ng gas station at papagasolina dahil wala na po akong gas dito sa aking kotse. Samahan niyo po ako. Okay, time 4. Punta na po tayo. Makulimlim. Alas 8 po ng umaga. Lalakad po tayo at magagasolina at mamaya ay magmamower ako. Tagal ko na hindi nakakamower. Okay, paraanin lang po natin yung mga sasakyan sa likod. Okay, let's go na pa. Okay, dami po kasing yung mga dating ang mga sasakyan kaya lumabas sa driveway. Kaya nagantay pa po ako para maklear naman yung traffic sa likod. Pakita ko po sa inyo yung aking dinadaanan. Ayan, ito po ang San Fernando. San Fernando Boulevard dito po sa Glendale. Pupunta po tayo ng gas station. Ako na lang po 1.8 na lang po ang karga ng aking ang kaya naman po ko dito sa aking trabaho ay napakalapit ko lang po sa bahay. Nung araw na nandun ako sa airport na nagtatrabaho 1 hour drive papunta ron, 1 hour drive pabalik, 2 hours po. Ang gas ko $400 a month ang aking nagagastos sa gasolina. Kaya ako po ay lumipat ng trabaho malapit dito sa bahay. Una, napunta ako ng downtown LA, 16 minutes pag walang traffic. At pag may traffic, inaabot ko ng 45 minutes. Kaya medyo kalayuan pa rin, pero diretso naman 16 minutes lang sa freeway. Nagtrabaho rin po ako rito sa metro. Ayan yung orange bus na yan. Kaya ako yan yung federal. Hindi po ako nagtagal dyan dahil nakainitan ako ng supervisor. Sinusundan ako lagi, kaya lumipat ulit ako. Ang kainama lang dito sa trabaho ko madali lang makaharap ng trabaho. Basta nag-apply ka ngayon, bukas pa physical ka na, tanggap ka na agad. In 1 week isa ka na magtatrabaho. Habang nagte-training kayo, may sweldo ka rin. Sandali lang hindi ako kung halimbawa ako natanggal sa trabaho, sandali lang din meron ka na naman trabaho ka na pagkalipas na isang linggo. Dahil marami pong bus company dito eh.
Maraming basket pa na dito. Kaya madali ka rin makakapagtrabaho. Kaya lang, yung mga pasaway, napakasobra. Nakaka-condemn, nakaka-umay din. Dahil alam nilang mga priority sila eh. Kaya medyo meron din mga kayabangan din eh. Madali lang sila magreklamo. Dahil pagka nagreklamo sila eh, pakapakinggan naman agad sila ng kumpanya. Dahil ang focus nila doon sa passenger. Sa mga passengers po sila nakapokus lagi. Yun ang pinakikinggan nila lagi. Wala sa kanila yun, mawala sila ng driver. Basta ang lagi nilang iniisip ay pasaheros. Number one priority nila mga pasaheros. Okay, malapit na po tayo sa one. Hindi pa ang Burbank na tayo. Kan lang noon to, magkapit bahay lang itong Glendale at Burbank eh. Pero mas malaki ang Glendale sa pakiwari ko lang dahil sa ang sinaservice namin eh Glendale eh, sa bus namin eh. Itong Burbank eh, isa lang ang transportation nila dito na ilan lang din bus na bus transit transportation. Bus transportation po ay ilan lang ang bus, samantalang dito sa Glendale eh marami. 11 routes dito sa Glendale, samantalang isa lang ang Burbank. Mas malaki ang Glendale. Okay, dito po tayo dadaan kasi dito na po tayo. Yun na po ang ano namang street ito. Taga rito ako, hindi ko alam kung Verdugo Street. Ayan, yung IKEA way meron sariling ko eh, may sariling street eh. Ayan, IKEA, tindahan po yan ng mga furniture. Ayun, dito sa kaliwa ko eh ginawa ng sariling street, IKEA way. Mga furniture po yan na mga mura ang mga presyo. Made in China, Philippines, sari-sari na rin. Magaganda naman po, pero mura ang presyo. Dito po tayo sa tabi ng freeway. Ito po nakalimutan ko na rin ang kung anong kalsada ito. Ito ata mo maalala ko rin pag nakalimutan ko. Medyo malilimutan na po ako eh. Hindi na po yung tulad ng dati na madali ko maalala. Ngayon 68 years old na, pagka matanda na talaga tumatanda rin na. Ganun po talaga ata. Okay, dito na po tayo sa nakikita ko rin yung pangalan mo. Pero bagong apartment, tabing freeway. Kaya lang tabing sewer din na maamoy pagka nagpupog ang tubig galing sa sewer. Kaya yung amoy baka yan ay reklamo ng mga tenants dito sa apartment. Tapos na po yung apartment. Maganda. Kaya lang tabing freeway, maingay. Siyempre uugong ng freeway mairirinig nila, pero maganda. Dito na po tayo sa Burbank.
Front Street. Ayan, nakita ko na po yung pangalan. Front. Ngayon, gagasolina tayo. Malapit na tayo sa Costco. Mura po kasi ang gasolina sa Costco kumpara dito sa mga tabi-tabing gas station. Malaki yung kaibahan. Okay, let's go. Victory Boulevard. Ayan po yung Costco. Malapit na po tayo after this light. Costco na po siya. At yung malaking kaibahan po ng presyo dito sa Costco kaysa mga other gas station. Ito po ang Victory Boulevard, Victory Place at Burbank Boulevard. Dito sa gas station talagang dinodumog yan pagkapakarga lang ng gasolina punong-puno yan hanggang karsada nakapila. Ngayon napakaaga pa kaya medyo wala pong tao. Kaya yun ang sinasamantala natin. Hindi na tayo kailangan pumila na mahaba. Dahil ang oras po natin yan ay 8:25 AM. Kaya okay na okay. Dito na nga po tayo. Ito nasa linya na ako Ito po ang Costco gas station. Ayan po, napakaluwang po nito. Talagang ganit ko na yung aking card. Okay. Malaki po ang kaibahan ng presyo rito. Sobrang malaki ang difference kumpara sa iba. Kaya ang mga tao maraming members itong Costco dahil lahat ng paninda nila mura. Hindi naman mura-mura. Yung kaibahan lang ngayon, malaki ang pagkakaiba sa ibang mga wholesale store. Talagang napakalaki ng pagkakaiba. Kaya dito po tayo nagpupunta kahit na medyo may kalayuan ng konti. Ang kainaman lang po sa aking trabaho 8 minutes drive lang po. Kaya every 3 weeks ang karga ko ng gasolina. Na dati nung nasa ako airport, LAX airport, every week nagkakarga ako. Kaya inaabot mo ng $400 a month ang aking gas. Laki na pagkakaiba. Okay, ayan, kaalis na po itong nasa harapan ko. Tayo naman nalilipat. Okay, ayan na po. Umalis na po yung nasa harapan ko. Okay, therefore
Kakarga lang po ako. $4.59 na galon po. Yung iba 5.99 sa labas. Dito po 4.59 a gallon. Laki po ng pagkakaiba. Okay, time for okay, tayo na po. 4.59 na galon po. At nakapagkarga na po tayo. Kaya lalakad na po tayo. Okay, time for Kaya pa ang Costco. Alas 10 po ang bukas. Mamaya papunta ako dyan. Go grocery. Kaya balik na po tayo. At magmamower naman po ako. Okay, time for ngayon, 7 naman po tayo dadaan. Nagdaan tayo doon kanina. Dito naman tayo dadaan ngayon. Nililibot ko lang po kayo. Nakikita ko lang po sa inyo ang konting parte ng Burbank. Dito po tayo sa Burbank Boulevard at Victory Place. Nakulimlim po ang ating panahon ngayon. Kaya tama-tama. Magmamawar ako. Oras po natin ngayon ay 8:34 AM. Medyo gloomy po ang ating panahon. Kaya medyo parang uulan. Okay, time po. Tayo na po. Ibandaan po itong dinaanan natin. Gusto ko pong ilipot kayo ng konti naman. Doon po tayo sa kabila kanina. Ngayon dito po tayo sa Victory Boulevard.
kanina yung sa may dito natin Victory Place. Kaya po sila nung extension po yung place dahil ewan ko parang merong dinivide pa yung yung street Boulevard, Victory Boulevard at Victory Place. Ito naman po ang Magnolia Boulevard. Umaambon. Uulan nga. Hindi naman malakas na ulan. Paambon-ambon lang. Talagang ulan ito sa January yan. Unang ulan January yung Rose Bowl Parade. Inuulan lagi yun yung Rose Bowl Parade ayun, hindi po ba nyo napapansin talagang malabo na yung aking windshield dahil sa patak na ulan. Nalinis ko na ng konti. Dito po tayo ngayon sa Verdugo Avenue. Ito yung karaming yung isa Victory Boulevard. Tatlong V. Yung Verdugo Avenue, andyan yung Social Security Office. Iniisip ko nga rin po na ako ay mag-retire na dahil meron na akong pension sa unang kong trabaho. I also have Social Security pension and also have the Teamster Union pension. Yung isa ko po Union pension, yung una, yung first employment ko. Yung pangalawa Social Security pension. Yung pangatlo yung Teamster Union pension. Tatlo po ang aking natatanggap every month na pension. Nagtatrabaho pa rin po ako dito sa bus transportation. Bali, 4 po ang aking natatanggap na check every month. Ayoko pong bitiwan yung driving dahil malaki po ang sweldo ng driving. Hanggang kaya ko magtatrabaho po ako sa driving. Po ang aking parang kung ko lang to parang extra income ko po ang driving bus driving pero mas malaki po ang kinikita ko sa bus driving kaysa sa ibang trabaho. Kaya hindi ko po maiwanan ng bus driving dahil maganda po, napakadali lang ng trabaho. Naglilibot ng kumikita, kaya hindi ko po maiwanan. Kaya napakadali naman. Ang problema lang ay yung mga pasaway na pasaheros, sobra madali silang magreklamo. Pinaniniwalaan agad sila ng kumpanya. Marami rin napaparot na driver dahil hindi sila makapagpigil ng alam mo na yung galit magagalit ka talaga sa mga pasaheros na pasaway meron pa nga sa metro sinaksak sinaksak ng pasaheros yung driver
iba naman ninanakaw yung bus na ng mga pasaheros, yung mga sirao. Ayaw ko ba kung ano may tatawag ko doon. Ninakaw yung metro bus, hinabol ng mga polis. Ang nahabol ay yung bus, metro. Headline yan marunong mag-drive ng bus yung nagnakaw Akala naman siguro makakalabas dahil may GPS yun ang mga bus transit dito may mga GPS at saka may camera sa loob ng sasakyan na kayang-kaya mong track down at saka yung nakikita mo kung ano mangyayari sa loob ng bus. Ito na po tayo sa Sonora, malapit na tayo sa bahay. Okay, hanggang dito na lang po at bigyan ko kayo ng update mamaya dahil ako po ay magmamower. Tagumpay Aquino channel po. Tagal na rin po ako din nakakapag-mower kaya magmamower po tayo. Samahan niyo po ako. Tagumpay Aquino channel po. Like, subscribe, click notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pong mga video. Alam na niyo, para masaya. Okay, time for ito po pala yung resibo ng aking pagkarga ng gasolina kanina. Ito, yung nakamagkano din ba ako? $70 and 01%, 01 cents. So, na, $70 po ang aking karga kanina. Sa 4.59 a gallon. Laki po ng gasolina din mahal. Okay, time for